Walang Merry Christmas. Yan ang paniniguro ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng napipintong pagsasampa ng kaso sa halos 40 sangkot sa flood control scandal. Sinagot din ng Pangulong Marcos Jr. kung bakit wala sa listahan ng paunang batch ng kakasuhan ang pinsan niya na si dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang Express Report ni Maricel Halili. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Yan ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilan sa mga pinangalanang sangkot sa flood control anomaly. Sinabi ito ni PBBM sa President's Report kung saan inulat niya ang naging hakbang ng administrasyon kontra korupsyon. Sa tala ng Pangulo, 37 individual ang pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman. Kabilang dyan ang ilang mambabatas, dating opisyal ng DPWH at mga kontratista. 12 ang inihaing kaso ng Philippine Competition Commission laban sa mga kontratista. Tungkol yan sa bid rigging o pagmamanipula para makakuha ng kontrata sa mga proyekto ng gobyerno. Sabi ng Pangulo, hindi bababa sa 3 bilyong pisong pondo ng gobyerno ang maaaring mabawi kasama ang mga penalty. 13 luxury vehicles din ng mga diskaya ang ipinasusubasta na ng Bureau of Customs. Sa kabuuan, 89 na kontratista at opisyal ng DPWH at Commission on Audit ang nahaharap sa naturang reklamo. Target bawiin sa kanila ang aabot sa 8.86 billion pesos na pondo. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Ang tanong, bakit hindi kasama sa listahan ng pakakasuhan ang dating House Speaker at pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez? Matatanda ang nabanggit si Romualdez sa pagdinig ng Senado na nakatanggap din daw ng kickback sa mga maanumalyang proyekto. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Ang pasaporte ni dating Ako Bicol Representative Zaldico hindi pa rin kanselado. Kahit nasa sentro siya ng mga aligasyon ng pagtanggap ng kickback mula sa mga anomalyang proyekto. The legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Binigyang diin din ng Pangulo ang 3 puntong gusto niyang matumbok, panagutin ang mga may sala, bawiin ang mga ninakaw na pondo, at ipatupad ang reforma para hindi na maulit ang malawakang korupsyon. Kaya hindi raw nila minamadali ang pagsasampa ng kaso dahil gusto nilang tiyakin na matibay ang ebidensya na ihaharap sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.